So magandang umaga mga katiits. So ngayong umaga, mag-share tayo ng video tungkol sa ating isang katiits na nagpatulong. Ito po yung ating customer, si Sir Ladder King. So ito po yung laging binabanggit natin nung next year video yata yung karang taon pang video. So si Sir King ay mayroong bato na nakakawak niya. So mamaya ipapakita natin kung anong klaseng bato ang hanap niya. So nahirapan, so mag-add tayo ng advice lalo na sa mga mayroong bato, mga diamond na hawak, kung paano ba talaga ibinta. Kasi di po talaga basta-basta magbinta ng mga diamond. Yung totoo lang talaga. Minsan makabinta ka lang ng isa kasi mahirap ng yung tao makabili ng ganyang price kasi napakamahal. Magkano bang karat ng diamond ngayon? So maabot ng 5 million ang isang karat. So kahit bangko, mahirapan sa pagbili niyan. So paano ba ang proseso na maibenta natin ng ating diamond? So panoorin muna natin ang video na ating ipinakita. Itabi mo dalawa dito sa size ito para first ano yan. First is okay. Second is tapos pangatlo. Tidak. Pilih po. So nakita nyo na ang video. So yun po ang video ni Sir. So na-test na po yan. At mayroon siyang gisin natin na certification na October 10 ba yun? October 10, 2024. Siguro napatis nila. So mayroon siyang certificate. Pero ang kailangan yan, Sir, maging advice ako sa lahat na mayroong mga bato. Pwede mas maganda kung dalawa yung certification mo. Kasi yung mga bumibili niyan, mga gustong bumili ng ganyang mamahaling bato, kasi mahal yan eh. Imagine mo, isang karat yan, 5 million. So sa gold pa yan, siguro mga ilang grams yan, 4 na grams para maging isang karat. Parang ganun. Basta yun ang pagkakalam ko. Pero ang pagbinta ng ganyan, kailangan mayroon kang dalawang certification. Dalawa talaga, mayroon dalawa. Kasi pag isa lang, parang medyo alanganin. So ang mabayaran mo ata yan, mga 110 ata. 110 ang mababayaran mo. So kailangan mo ng dalawa. Kasi pag yung bumibili niyan ng mga ganyan, mga diamond, makabili niyan, tatawagan kasi nila nung nakalagay doon sa certificate. So ganyan po ang magbili ng mga diamond. So tatawagan nila kung totoo ba talaga na sila ang nag-test ng bato na yan. Mayroon kasing mga ibang scammer na gawa-gawa lang ganyan. Kaya tatawagan nila yan, kanong pangalan niya kalagay dyan, nung nakapirma, tatawagan nila kung sila bang sumusuri ng bato, kung ano bang klaseng bato, kung totoo ba talaga kung diamond. So yan po ang mga talaga rules ng mga bumibili. So para malaman ng iba. So pangatlo, wala pong bumibili ng isang bulto. So ang dami daw yan, sabi niya 500. Ang dami. So ang daming diamond. So mahirapan magbinta niyan. Kaya tinatawag yan na black market. Para sa akin, mas okay pa talaga makakuha ng gold bar o mga gold. Kasi madali lang ibinta kaysa mga ganyang diamond. Napakahirap magbinta ng diamond. Sa totoo lang, napakahirap magbinta ng diamond. Kasi kailangan po pa ng pasusuri mo pa yan sa mga talagang marunong magsuri. So hindi man pwede dito sa Mindanao, Maynila yan. So dalawang tao ang kailangan mo dyan. At dalawang bisis ka rin magbayad. So yan po ang kakaibahan ng diamond. So sa pagbinta niyan, patingi-tingi yan pagbinta. Mahirap din pagbinta. Hindi ibig sabihin na mayroon kang buyer. So mag-ingat lang tayo sa mga naging buyer, mga kunwaring buyer. Kasi mayroong ibang ginagawang pag-scam, mga ganyan. So ingat lang rin tayo. So sa ating mga katiis dyan na mayroong mga batong ganyan tulad kang Sir. So si Sir po, isa pong liwanagin natin. Si Sir Ladder King, isa natin yung customer. So matagal na po yan nating customer yan si Sir Ken. So nagpatulong si Sir sa kanilang item kung paano ba talagang mabinta. So ganito yan, Sir, makinig mabuti. Kailangan mo talaga yan ng dalawang certification.
dalawa kasi kailangan tunay pagkatugma yung dalawa. Tapos sa mga buyer yan, ulitin ko naman, ay tatawagan talaga nila yan. So bago bilhin. So wag natin isipin na yung price na yan, sir, na halimbawa yung isang karat niyan 1 million o 5 million. Hindi tayo pwedeng sa Bisaya, hindi tayo pwedeng musubay sa price talaga. Priceless. Kaya tinatawag bagsak price yan eh. Mahirapan ka talaga kung magsubay ka sa price. So bagsak price tawag niyan. Halimbawa, kung magkano kayang bilhin yan sa isang karat, yun na lang. Hindi na natin nahabulin yung price na malaki. Kasi pag ginahabol mo yung price na yan, wala talagang bumibili sa ganyang halaga, ganyang kamahal na bato. So ang pagbenta niyan, Sir Ken, patangi-tingi. Paisa-isa sa Bisaya, paisa-isa lang. Isa, dalawa. Kasi sa isang karat niyan, sa isang piraso yan, tingin ko niyan dyan sa 2 karat niyan. Minsan may 4 karat. 4 na karat. O halimbawa natin kung bibilhin niya ng 2 million, 2 million. So sa 4 magkano? 8 million. So mahirapan talaga. So bagsak price ang tawag niyan. Bagsak price, ibenta niyo bagsak price. At huwag kalimutan yung sinasabi ko na dapat dalawa po yung certification na gawin nyo, ipatest nyo para yung bumibili is talagang masiyahan. Kasi dalawa po yung certification na hawak mo, nagpapatunay na ganyang bato is napaka-legit. So, ang dami. Kano 500? Ang dami. Dami nilang nakuha na yun lang ang pinapatis nila. So, okay naman sa test. So, sa mga ganyang bato, ay kailangan mag-ingat ka, sir, kasi sa mga batong ganyan ay maraming mag-interest talaga. Kasi maganda yun ilagay sa ring dito. Maganda yun ilagay sa ring. Kung mayroon kayong sing-sing, maganda sa ilagay yan sa ring. Pero mag-ingat ka lang kasi mayroong mga taong nakakaalam. Baka mamaya, ma-hold up ka. Wala talaga mapapala ka dyan. So, sa ganyang mga case, sir, mas mabuti pa talaga yung gold ang makuha kaysa diamond. Kahit ako, mas maganda pa yung gold ang makuha kaysa mga diamond, kung anong klase mga bato niyan, mamahaling bato. Mahirap talaga ibenta kasi gumastos pa ka na malaki bago mo yan mabinta. Tapos mahirapan ka pa maghanap ng mga buyer. Okay, kung sana, kung mayroon kang kilala o ikaw mayroon kang kakilala dyan sa US, sa labas, pwede connection yan. Pwede yan, mga American. Pwede yan, bibili yan sila. Okay, sana pag mayroon ganyan. Pero wala kang connection, wala kang kilala, mahirapan ka. Kahit ako, mahirapan ako niyan. Napakahirap na magbinta ng mga ganyang matong mamahalin. Kailang sana, umabot lang mga 300,000, ganyan, 200,000, 100,000. Okay lang mga ganyang bato. Pero pag ganyan na milyon ng halaga, mahirap talaga magbinta. So, ingat-ingat lang, sir. So, sa Bisaya pa, pero sige lang, mabintan nyo na. Kung mayroon kang kakilala ng mga mataas na opisyal, pero huwag masyadong tiwala kasi alam mo na yung mga utak ng tao, di natin alam, di natin mabasa mga hunahuna sa ibang tao. Maya-maya baka nasundan kayo, tulis talagang labas. So di natin, may bihira lang tayo magtiwala ng ibang tao, kahit kapitbahay pa yan, kahit kamag-anak. Una yun, pagyapong ka. Ang safety good, manang gibuhat, safety good ka dapat. Dapat di ka magpakita sa imong mga gamit diha sa mga palibot nimo. Basta mga ganyang item, sir, gold mayan or diamond, ayaw jud pakita-kita sa mga silingan kay mara gyud nay mo unay nato. Ang tao bisag unsa kabuutan, maabot gyud ang panahon ang unahuna na mo taytok yun. Munang ako bisag uban makailan ako, dili gyud ko, never gyud ko magpagana pakita ang inana kay ngano. Ang taytok sa tao gyud, musaka gyud na. Makahuna-huna gyud nagdautan para madato sila. So ang imong kahago nahulog lang sa way kwinta. Kaya ngano, tungod sa imong gibuhat na imong gipapakita sa laing tao, imong gipakita sa palibot, mga tao na binimo og tarong. So maro day naghatag nimo og problema, pahamak sa imong pamilya. So habang sayo-sayo pa kamong nay mga ganyan bato, ingat talaga, double ingat. Hayaan mo sila kahit sabihin nila na wala kang pera, hayaan mo sila. Di naman ka maghirap kung papatulan mo sila, di ba? So hayaan mo sila. Hayaan mo na. Ang importante, ikaw nakakaalam sa sarili mo. So sa mga ganyang case na bato, sir, mag-ingat ka talaga kasi maraming mga matalas na mata niyan.
So karamihan yan mga bano yan, mga bakal. So ingat ka. Kasi meron akong kakilala dati, Del Norte, kakilala ko sa Del Norte. Nakuha yun niya sa bundok. Tapos yung nakuha niya ay gemstone pala yun, nakuha niya. Pero mamahaling gemstone rin, umaabot rin ng mga 60,000. Pero ang isip nila is diamond. Kasi kasing hawig ng diamond. Parang sa Bisaya ba, murag lubog pa ang bato. Pero ginlawid kay siya. Laminaog itong yung tabas. So kay ang iyang trabaho sa una kay habal-habal man, habal-habal driver. Ang iyang mga habal-habal driver, iyang pangutana. Na Bisaya ta ha. Pangutana niya kung may bato siya ba, asa ibiligi ang bato. Di iyang mga kaubang habal-habal driver, dapod. So siyempre imo man ang mga kabarkada kay ilaman animo. Siyempre nisalig bug ka. Sus, naninaytabo mga katiits. Na mayroon siyang nalaman sa anak niya na mayroon daw bumibili sa Davao. Sa Davao daw, punta sila sa Davao. Ito ang nangyari. Sinundan siya ng mga driver, ibang driver ng habal-habal. Pero kakilala niya. May plano pala na kukunin yung bato. So, ambos, tirada ambos. So, buti na lang, yung kasama niya, yung siguro kapatid niya yon ay, murag sa Bisaya, nakaditik ba? Nakaditik. Matug Davao. Dire sila agi og kuan. Dire sila agi daw og Mungkayo. Wala sila nagig National Highway. Kay kabalo man sila na nagsunod. So nasundan jud sila. Paingon to, pero pag dire sila agi sa Mungkayo, laktod daw sila, nilaktod tunga daw sila og mati. Dito sila mati, tunga daw sila, dito sila libot sila. Dako daw sila kung gasto kay hadlok lagi magdagbato. Ang bato na isod ba ning mga tao karon na di na tumatan siya. So nabaligya daw to nila kabat daw og 70 kapin. Pero di jud to kuno real na diamond, parang baba pagunti sa diamond siya. Pero part siya sa gemstone, pero mamahaling gemstone na biligyan na. Pero di jud kuno uwa jud kuno niabot 100,000. Pero narayo jud to sa mga itika. Ang ipangutana, mga 70 sir. Sa taas man daw ng gamay. Kung mayon ko 100, baba daw kuno kagamay. So basta dyan lang banda. So nabaligyan nila. Ito na itabo, pag uli nila silang balay, daghan na kay nagupo-hupo sa ilang balay. Daghan nagupo-hupo. So mato sila, nibalhin sila lugar dito sa Butuan. Sa Butuan sila, dito sa Gagaw. Dito na lang sila nagtrabaho hangtod karon. Dito na sila namuyo, sila namuyo sa bukid. Kay daghan na daw nagupo-hupo. Ano mo ning tao ba? Sa kung saan mo katarong, tarong mo nimo, magmadaot gyud basta makita butang mo nang ako, mga customer na gusto mag meet, sir, pataba doon, di jud ko anak ano. Di na to mabasa ang una sa tao dito mo ingon na base ni abot dito makakuha dili dita na. Isip team ko galingon mo nang moingon sir. Ato ana sir kay duol na mo di jud ko mo pakita na. Ngano? May nang narira ko safety na ko kaysa ngadto pa ko. Sa una. Di ba? So, labi na sa ito mag-comment sa itong YouTube channel. Sige na daw kong istorya. O sa may buhat doon ako, sir. Si Galot, pare si Muha. Si Galot, o kay Kuha. May dito hunta. Si Galot, si Way Kuha. May nalang ko din, naglingkod ko. Diba? Ay, kung trabaho pa man ko, ako, na ako'y ginabisita. Pero sekreto lang mga site, basig nyo kung at yan. Na ako'y mga site na binisita, pero dili na ako isaba sa dapit. Nga no, kabalon ako. Kung namoy mga plano, mas nana sa unhuna. So kabalon ako. So kung kamo gusto mong naiplano na daw ta, bahala mo sa inyong una. Basta ako nag-advance sa kudaan. So manay klarong istorya. Balay nana sa unhuna. Nag-igmat na kudaan kay lisod na ang panahon. Naitabo na sa una. Nag-meet daw mi ng locator sa iyang gikuha na locator. So lahi man day plano. May gani kay katong kauban ako na taga Kabadbaran man to daw, kauban ako sa una. May gani nakabantay, siya ang gipauna. Nag-meet mi sa Butuan, siya ang gipauna. Pauna na siya dito pabantay. Sus lahi man day plano, tulom din sila kabuok. Simbahan sa Butuan. Alam mo na simbahan sa Butuan. Kaya may nag-meet sa plaza. Lahi man day plano. Moto nagpauna na ako siya dito. Pero ako siyang gibayaran. 1,000 ang basta body lang siya sa kuha. Gipauna siya dito. Permit to siya na ana-ana. Sumangil po siya text pero ako ay nag-text. So sumangil ka nag-text dito. Para yung naman ni Sanina. Lahi plano, ako lang naglahi kog sanina color, nag-jacket ko na katong na hood.
So nilihok ang duha ka tawo sa kilid. Pagbantay na mo dito siya, nakapula, nilihok ang tawo sa kilid. Dito na isa dire. Lahi na di plano, inko sibat na diha. Sibat na kay maahan ka. Sibat siya dayon. So, mao na ang gilikayan sa mga tao ka. Wa dunay klaro ang ubang tao. Manang never gid ko pag magipag-meet up. Never pug kumuha na sa iyong site. Bahala mo, masuko mo, pilabot, tal wala may mawa sa ako. Ako nitabang ko sa inyo ha. Daghan ako customer na natabangan sa tinuod lang. Ha, nasa sa YouTube makita mo niyo da, daghan og natabangan. Oh, nang sa naman tong kauban atong officialist diyan sa Misamis, di ba? Atong officialist pud sa asan pa? Diri sa pizza no ba siya? Officialist diha ug diri pud sa Camarinesor, di ba? Kadto mga officialist to sila nakahits to sa ang gamit, tinuray lang. Bay do na manginambog. Kadto mga high-tech ka, mga Tesla na gamit ato. Oh, di ba? So congrats na lang sa kanila. So ako di ko maghinambog kaya ako makuha ana, so may makuha sa hinambog. Ako mutabang kog likod. Pero kamong mga namayroon po nabantayan ako sa mga iba diyan, nabantayan ko. Nagpadikod sila sa akin. Pagkatapos, siyempre, ang dami kong ilikod. Hindi ko matapos. Pagka mamaya, sisiraan ako doon sa YouTube. Kasi minsan, minamatyagan ko yung mga account nila. Nag-comment doon sa YouTube. So, nagpapadikod sila sa atin. Kung karamihan, hindi ko customer. Hindi ko talaga customer. Pero mayroong magpapadikod sa akin. Binabantayan ko yan. Kaya, yung bihira lang talaga ako magdikod ng hindi ko customer. Pasensya po talaga. Napaka-importante po yung customer ko kasi sila po yung napahalaga sa akin. Sila po yung taong nagtitiwala sa akin. Kaya tinuturoan ko. Minsan yung iba ay naka-hates man pero sa rin tinuturoan ko talaga sila. Yun ang maging payo ko sa mga ka-hates na gustong maging isang treasure hunter. So payo ko sa inyo, kung gusto niyo matulungan, alam niyo na anong gagawin niyo. So mayroon din akong ka-hates na parang takot. Kamatakot sir kasi karamihan sa mga customer ko sundalo, pulis, yung dating vice mayor sa Davao, mayaman, alam na nila yan. So, yan lang may tulong ko sa inyo sa ating mga ka-hates. So, ulit, banggitin natin si Sir Ken, mahirap po sa mga ganyang bato ibenta, sir. So, yung sinabi ko sa iyo, kailangan yan 2 certification. So, mayroon ka ng isa na lang kailangan mo. So, mas maganda talaga. So, pasagbinta niyan, sir, hindi po talaga magsubay tayo sa real price kung 5 million, 400,000 80 pesos ata yan ang isang karat. So di tamag pwede magsubay sir. Black market ang tawag niyan pagbenta at bagsak presyo. So ganyan po ang pagbenta niyan. So mahirapan talaga sa mga ganyang mayroong bato, mahirapan talaga magbenta kasi kaysa garamihan bumibili niyan mga American talaga maganda kasi sila po yung nakakaalam at mayroon sila mga talagang mga gamit talaga makilala talaga nila agad. So sa pagbenta niyan sa US ay maliit lang yung halaga sa atin dito kaysa kanila. So mahirap. Kahit bangko niyan sir, i-deposit mo sa bangko. Hindi nila bumibili ganyan. Siguro pulis pa, pusas ang labas mo diyan. Pusasan ka pa kasi sabihin pa nila nakuha mo sa site tapos government property. So mahirapan. Kahit gold nga, magbinta ka. Pag makita niyan na mayroon pang code niyan, yung hiniwa mo na gold bar, hindi mo yan tinunaw. Pagdating sa bangko, pag bininta mo diyan doon, 15 minutes, nakapusas ka na. So naalala ko yung dati, Agosan del Sur na hinati nila at bininta niya sa Cebu, sa bangko ba yun or Imluwilyer, bininta niya doon, hinati, sabi ng retailer, antay lang kunti sir, kasi napakalaki yung gold, tapos nakita pa yung code, silyo, siguro, kunensaba yung retailer, saka yung pulis, so sila naghati doon. So pinusasan yung lalaki, pinapirma na wala talaga siyang ganyan-ganyan, iniwan ko anong pinirma, basta mayroon daw patunay na hindi sa kanya yun. At nakuha niya sa bundok. Tapos pinangitaan siya ng treasurer permit. So napakahirap talaga. Kaya kung kayo mayroong mga item, dapat matalas yung mga isipan nyo. Kasi hindi basta-basta magbinta.
alam na yan sa mga nakakuha. So yun lang mga TS, maraming salamat. God bless po at congrats po Sir Ken.